buko pandan flavor. Konti lang, para lang medyo may aroma. Baka mag-iba kulay. Ay, oo nga. Oh my, ba't naging green? Oo, kung ano-ano na lang nilagay. Uy, ang sarap. Sakto yung tamis. Para kang magkaka-diabetes. Hallelujah! Hi everyone! Welcome back to my channel. This is Pinay Mom in South Korea and this is a day in my life. Yes, ang sipag kong gumawa ng a day in my life. Anyway, papasok na ang mga kids sa school so kailangan na nating mag-prepare ng breakfast. And samahan nyo na ako ngayong araw na to. Dahil a day in my life, hindi mawawala ang household chores, errands, me time, and ang pagluluto ng Filipino food para sa aking Korean family. Kaya to netizens, let's have a great day today. Okay ba yan? Sabi niyo okay. Luto na tayo. Ito ay ready to cook na fried rice. Lagay na tayo ng mantika. We're always busy mga mommies. Every morning, no? Para tayong palaging naghahabol ng oras sa dami ng ating gagawin. Umaga pa lang. Have a nice day, Tuki. I love you, my Lucky Mook. Love you. Bye-bye. Katawa. Bunso is out. Si Ina busy pa sa pagda-dry ng hair niya. Bangs is life. Love you, baby. Bye-bye. Have a nice day. Common bathroom. Kita nyo ba? Share ko lang sa inyo yung ginagamit naming shampoo and conditioner na maganda talaga sa hair kasi na-observe ko yung lago and pagkapal ng buhok ko. This one is NAR treatment. Ito yun. I'm not sure kung available sa atin sa Philippines, pero made from natural ingredients kasi. Ito yung NAR shampoo. Basta NAR ang pangalan ng shampoo and conditioner. Yun. Okay. Ang maganda sa gloves na to, meron ng hook. So, pwede nang isabit. Ano? Kailangan ko na magpalit ng toothbrush ni Ijun and ni Ina. Always check your kids' toothbrush. Kasi, yung iba, hindi talaga nila natatanggal yung toothpaste sa toothbrush nila. Ito, pink kay Ina. Dark gray kay Ijun. I-share ko lang din pala itong toothpaste namin. This one is from Rorobel. Sobrang ganda niya din sa teeth. Hindi ito mapula, pero
mabango sa bibig. Rorobel yung brand. Medyo pricey pero okay lang. Wawa toothpaste included wasabi and green tea. Actually, ginagamit to ng mga artista. Napanood ko lang sa TV na ina-advertise to, tas chinek ko yung review. Sobrang ganda ng review. Yan. Rorobel. Na-share ko lang. O, diba? Ang aking towel ay puting na. Pag na-stain kasi ng something red, ganito na yung nagiging itsura niya. Kailangan ko na itong i-Clorox. Yan o, ibabad. Nag-order ako ng laundry detergent. Lagay na natin sa laundry area. Actually, naglalaba ako. Dinadry pa ako yan. Okay. Dami ko nang nagawa. Iinom na ako ng tubig. Maya-maya na ako kakain. 10 a.m. yung schedule ko sa salon. Oh, thank you, Lord. Mag-music ako. Taylor Swift. Okay. Enchanting to meet you. Love with someone else. Please, I avoid using my phone every time na gumagawa ako sa bahay. Kasi mabagal yung proseso ng mga ginagawa ko kapag may distractions. Siyempre, kapag hawak mo na yung cellphone mo, hindi mo na makontrol yung sarili mo na mag-scroll lang na mag-scroll. Tapos hindi na namalayan, ayun, na-late na. Hindi na natapos yung mga gawain sa bahay. So what I do is, I finish everything, saka ko talaga ine-enjoy yung oras ko para sa sarili ko. At least, wala akong naiwan na trabaho. Kayo ba? Nagsa-cellphone ba kayo in between? Yung parang, natapos nyo yung isang gawain, so, break time, 5 minutes, ganyan. Dati kasi ganun ginagawa ko. Napansin ko, wala, na-attach ako dun sa pinapanood ko. Sa Facebook, sa Instagram. Tapos hindi ko na malaya, late na ako dun sa, sa schedule ko. Pero kanya-kanya naman tayo ng style kasi, diba? So, kung ano yung convenient sa atin and kung ano yung makakapag-relax sa atin while doing household chores, gawin nyo lang. Yung sinishare ko naman sa mga vlogs ko is yung sa akin lang. Yung pambahay ni Ijon, Diyos ko, hindi ko alam bakit ganito napupunit. Tingnan nyo, hanggang winter lang niya to isuot. Kasi tatapong ko na. Yung mga panyo, pinaplansya ko yan. Kakain na ako ng breakfast ko. Magluluto lang ako ng fried egg. Brunch na to. May natarang sinangag kanina. Let's eat to netizens. Thank you, Lord. Pwede na ako mag-cellphone. Nagutom ba ako? Siyempre, gutom na ako. Cartos, tapos ko na yung gawain ko. After ko kumain, prepare na ako. Papunta sa salon. Pag gutom talaga, tahimik tayo kumain, no? Thank you, Lord. Kailangan ko na hugasan ang aming pinagkainan. I have to prepare na. Di ko naman kailangan mag-wash ng hair. Body lang talaga. Done. Sama ko kayo sa salon. Mag-prepare na ako. Diyan lang kayo.
Basta pa yung buhok ko. I'm running late to netizens, pero okay lang. Wala nang dry-dry ng buhok. Nag-wash lang ako ng body ko, nabasa yung buhok ko. Karina, parang bagay din sa akin ng wet look noon. Ang aura-aura nga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, peace sign talaga. Let's go na. Kung kailan talaga nagmamadali, parang nananadya yung stoplight, no? Naabutan ako ng stoplight. We're here. Thank you. May. Alam nyo ba na may gray hair na din ako? Hindi lang halata. Ayoko naman sana talaga magpakulay ng buhok. Kaya lang, lumalabas na ang one of the signs of aging, ang puting buhok. So yun, nagpapakulay na ako. So dito sa salon sa Korea, meron ng free tea or coffee, tapos may snacks na din. Home, I only paid 65,000 won para sa lahat ng ginawa sa buhok ko. Nandun yung color and hair treatment. May spa pang kasama. Sobrang satisfied ako sa service na ino-offer talaga ng salon na yon. Napakabait din ng owner. Kaya from now on, magiging regular customers na kami. Doon na talaga kami magpapagupit, magpapakulay, magpapatreat, and lahat-lahat na. Anyway, hindi muna ako dumiretso sa pupuntahan ko kasi meron pa akong naiwan na gawain sa bahay and hindi ako makapag-focus sa me time ko talaga hanggat meron akong iniisip na gawain. Anyway, kailangan ko magsampay nung mga itim na nilabhan ko. Ito yun. Dami. Oh! Oh, yung bigat. Maglalaba ako sa kamay nung uniform ni Ina. Tsaka yung scarves na binili ko. Dalawa to. Ito kasi nagamit ko na. So, unahin ko muna yung puti. Sana all laging masaya no, kapag gumagawa ng gawaing bahay. Ito, nilalagyan ko to ng tubig. Sayang kasi. Ano, meron pa yan. Pwede pa natin itong masaid. Kung gusto nyong gupitin nyo din. Para siguradong masasaid. Sayang naman kasi. Saan ko dapat ilagay yung camera ko? Para nakikita nyo na nagkukusot ako. Kita nyo ba? Ang hirap. Ang hirap talaga ng walang kasamang videographer. Pag nagkukusot, diba, importante yung sa may neckline. Neckline ba to? Tama. Sa nape. Yung nape. Nape and neckline. Tapos yung underarms. Dito, kabilaan. Si Ina, hindi niya bet magsuot ng school uniform. Mas bet niya yung PE uniform. Ayaw niya nagpapalda siya eh. Bagay naman sa kanya. This time, ito namang knit and stockings. Since malamig pa, nag-stocking sa mga students. Kasi diba naka-skirt sila. Himala na lang talaga kapag walang run yung stockings ni Ina. Kita niyo ba? Parang hindi ko na nakikita. Wait, I have to move back. Ayan. Ah, okay. May necktie. Okay, dahil ang pagkukusot sa kamay, babanlawan ko na.
Done ang aking paglalabas sa kamay. Binabad ko sa Downy, mamaya ko na isasampay. Ako ay sobrang pagod na and inaantok talaga ako. So idlip tayo to netizens. Rest din pag may time since wala naman akong work and nasa school pa ang mga kids. Diretso sila sa academies nila. Mamaya pa talaga kami magkikita ulit. So, rest tayo to netizens! Oh... Nakaidlip ako to netizens. Grabe. Parang yung 30 minutes na hiniga ko, sulit na sulit yung idlip ko. Bigla akong nagutom kasi yung kinain ko kanina was brunch. So, technically, hindi pa ako nakakapag-lunch. I decided na magluto ng Filipino-style merienda, which is the ginataang bilo-bilo, since meron pa akong ingredients, pero hindi kompleto. Kung ano lang yung available sa bahay, yun lang yung ilalagay ko. Meron akong kamoting kahoy, sweet potato, saging na saba, lalagyan ko din ng langka, meron akong available na in can. Dami nung kamote, no? This time yung saba naman, slice ko na din. Ganito ba slice ng saba? Kumukulo na ang tubig, lagay na natin ang sago. Then we have the langka. Kailangan shredded langka yung ilalagay. Then, shoot! Nakakamiss din yung fresh na langka, yung ipipik from the tree, then babalatan. Tapos, di ba yung buto ng langka nilalaga? Minemerienda, ganyan. Yung ginataang bilo-bilo, hindi pure gata yung magagamit ko kasi 2 cans na lang ng coconut milk. Parang kulang. So, naglagay ako ng water. Pag translucent na daw, luto na ang sago. Pero kapag may buo-buo pang puti, konting kulo pa. Transfer natin ang sago. Matagal din pala maluto ang sago, no? Ang sarap ng langka. Ubus ko na yung langka. Wala na yung langka. Nakain ko na talaga. Siyempre, yung kamote. Maglagay na tayo ng coconut milk. Pwede na tayo maglagay ng sugar. Luto na yung sago. Sinala ko na. Parang kulang sa gata. Parang may gata naman. Mahirap kasing makahanap ng purple yam dito sa Korea. Lalo na taglamig. Pwede ba lagyan to ng corn? Pwede naman siguro na lagyan ko kaya ng corn para maiba. Kasi meron naman tayong ginataang mais eh. Sa buong buhay ko, pangalawang beses pa lang akong nag-try magluto ng ginataang bilo-bilo. Okay, pwede na nating ilagay yung coconut cream. Okay, maglagay tayo ng konting buko pandan flavor, konti lang, para lang medyo may aroma. Baka mag-iba kulay. Ay, oo nga. Oh my, ba't naging green? Oo. Hala? Dapat vanilla na lang nilagay ito. Lagyan ko na lang din ng vanilla extra. Kung ano-ano na lang nilagay. Hindi pampabango. Although mabango na yung gata, nag-iba tuloy kulay. Ay. Then, lagay na natin yung malagkit.
Pwede na natin ilagay langka. Parang ang daming langka. Pero carry na. Tikman ko pala. Uy! Ang sarap. Uy, ang sarap. Sakto yung tamis. Para ka magkaka-diabetes. Hindi. Joke lang. Seryoso. In all fairness naman, sa second time na pagluluto ko, parang masarap tong pangalawa, pero kulang sa ingredients. Not bad. And napapangitan talaga ako dito sa right cheek ko. We can add the sabuna. Oh my, this is just so perfect. Ay nako, mukhang masarap. Ay, nice. Perfect. Okay, luto na. Filipino-style merienda and dinner ang aking ihahanda ngayong a day in my life ko. Oh, di ba, bongga? Ang sipag kong magluto. Kahit walang purple yam, okay lang. You say hi. Hi first. Annyeong. Enjoy your class. Be careful. Oh, sarap. Anong merienda nyo to, netizens? Nakalimutan ko na maglagay ng sweet corn. Okay na din kahit wala pala. Anong lasa ng ginataang bilo-bilo ko? Sobrang sarap. Sakto yung tamis, sakto yung pagkakaluto ng ingredients, hindi na overcooked. Nakakabusog yung maliit na serving. May energy na ako to go shopping. Mag-shopping tayo to, netizens. Kakain lang ako ng merienda. May nag-comment, parang di na daw kami sweet ni Alex. Di naman talaga sweet ang asawa ko. Ako lang talaga yung palaging nagmamasweet sa kanya. And since stress siya sa work, hindi ko na siya kinukulit. Tsaka mapapansin nyo, parang palagi nang seryoso si Alex. Sobrang apektado kasi siya sa trabaho niya. Pero okay naman kami mag-asawa. Meron pa rin kaming bonding mag-asawa. May time kami mag-usap. Kahit saglit, bago matulog, ganyan. Kamustahin ang isa't isa araw-araw. Basta buo kami and masaya kami family. Okay na yun. Oh, solve ang merienda. Mag-share ako sa mga friends ko nung niluto kong ginataang bilo-bilo. Hindi ko kayang kainin lahat yon. Magtitira lang ako ng konti para kay Alex and Ina kasi I'm sure si Ijun hindi niya kakainin tong ginataang bilo-bilo. Nagkalat pa yung kusina. Maghuhugas lang ako and naayusin ko lang ang kusina. Then, labas na tayo to, netizens, ha? Let's go shopping! A day in my life to, tapusin nyo na. After shopping, kailangan ko na magluto ng Filipino-style dinner naman. Kaya to, netizens, samahan nyo ako ngayong araw na to. Diyan lang kayo! Tinamad na akong lumabas to, netizens, so hindi na ako nag-shopping. Total, kabibili ko lang naman ng sapatos and ng light jacket. So, saka na lang ako mag-shopping. Anyway, I decided na maghanda ng classic chicken adobo para sa Korean family ko, paired with kimchi stew na favorite ni Alex. Yung classic adobo, kulang ako ng ingredient kasi wala na akong dahon ng laurel. So, classic na kulang ng dahon ng laurel. Tapos, lalagyan ko din ng green and red chili peppers para may konting anghang and kulay ang ating chicken adobo. And, ang halo ng kimchi stew ko palagi is tuna. Buti na lang may naiwan pang isa. Yan. Ito yung mga ingredients ko yan. Siyempre, hindi mawawala ang bawang, sibuyas, ang main ingredient, manok. Thank you, Nema. Si Nems ang nagbigay sa akin ng manok dahil siya ay panjangnim sa Chicken Factory. O, may position si Nema. Kala nyo, ah. Tapos, syempre, ang toyo. Suka na pinakurat. Ito lang yung available na suka. Saan to galing? Saan ba to galing? Sa Pilipinas ba to? Ah, oo nga, sa Philippines. Alam mo na talaga na mata ko. Tapos yung whole pepper,
I-slice natin ang ating ingredients. Hindi kami nagtitipid sa sibuyas. Chili peppers. Yan yung red. Yung green kasi hindi naman siya maanghang. Okay, isang red chili pepper lang. Ready na ang ingredients ng adobo. Dapat pala, i-marinate ko muna ang chicken with soy sauce and garlic. So, kahit ilang minuto lang, i-marinate ko muna to. Lagay tayo ng soy sauce. Gamit tayo ng garlic powder. Well combined dapat. Lagay na din tayo ng bawang. Okay, set aside. Prepare na natin yung kimchi. Pag nagluluto ako ng kimchi stew, nagulat ako doon Nagsaing na ako. Ang ginagamit ko is sesame oil. Okay, we can add water na. Konting tubig pa. Takpan and pakuluin. Kailangan lang lumambot ng kimchi bago natin ilagay yung tuna. Pwede na natin lutuin yung chicken adobo. Yung classic na pagluluto ng chicken adobo kasi is yung imimix lang lahat ng ingredients, no? Tas pakukuluin. Pero, yung style ko ng classic na lang gagawin ko. I-sear muna natin ang manok. Okay, set aside na ang chicken bago pa tuluyang masunog. Joke lang. Sautay na tayo ng sibuyas. Ang OA ng sibuyas, no? May sibuyas ba ang adobo? Meron naman siguro sibuyas ang adobo, no? Nakalimutan ko na, ang tagal kong hindi nagluto ng adobo. Parang hindi classic to. Sige na. Check natin ang kimchi stew. Ay, perfect. Hallelujah! Ready na tayo maglagay ng tuna sa kimchi stew. Add na natin ang garlic. Takpan natin ang kimchi stew. Add na natin ang chicken. Ang OA ng sibuyas, no? Pero carry lang. Pwede na nating ilagay yung marinade sauce. Lagay tayo ng konting tubig. Peppercorn. Then, konting sugar, optional. Combine lang natin ang ingredients. Takpan natin. Low heat lang. Luto na ang kimchi stew. Maglagay tayo ng konting sesame oil para sa aroma bago patayin ang heat. Pwede na tayo maglagay ng suka. Ay, mukhang masarap. Konti lang. Since bawal haluin, hintayin lang natin kumulo ng kumulo ng kumulo, lo. Ganun. Since kumukulo na, pwede na nating haluin. Lagay na natin yung chili peppers. Dapat pala ang tawag dito is not the classic adobo. Adobo with the twist. PMSK version. No, tama. Yun na lang. Tikman natin ang timpla. Uy, masarap. Okay, done! Let's eat, everyone. This is our lunch. Apa stress manipatsunayo.
Sarap pati yung pinaka-salsa. Yung chicken dyan. Walang nagsabi ng hindi masarap. May natira pang ice cream from Vera. Alam niyo yung Vera? Baskin Robbins. Kakansya na? That's it. This is my video for today. I'm so happy na sabay-sabay kaming kumain ng lunch ng family ko and nagustuhan nila yung niluto kong chicken adobo with a twist. Tinay Mom in South Korea version. Kahit walang dahon ng laurel, okay pa rin. Thank you so much for watching to netizens. If you enjoyed watching this video and new to my channel, please consider subscribing, like, and share. Pinay Mom in South Korea. Stay safe everyone. Bye! Cheers! Sinapa!